13. Tak na hatod ka ninyo sa Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus. Alaksan FR. Kung tinuod ang kahupayan, tinuod ang relax. Alaksan FR. Time check ay handog ng Robust Dietary Supplement for Men para sa makalalakihan. Eskeland. Enjoy ang kinabuhi kun mo babay sa agay with Eskeland. Mas mutalab para sa agay. Hiyang pa sa heart o sa bulsa. Tusiran Forte. Magtusiran Forte. May total cough relief formula laban sa dry non-stop ubo. Katinananamunan due to post-nasal drip at sakit sa kakaubo. Also available, Tusiran Night Syrup. Alvin Abakita sa Super Radio. Titlagsip na magkasayuran. Kini ang balita. Ikalamang hapon, kini ang balita ng mga orasa. Mga balita kini nasagap sa news center sa nakalabayang mga oras hangtod mga oras sa karon sa kahaponon mga kapuso. Usa ka wood craftsman nga duha ka adlaw na nawaas trabaho, wa mo trabaho, patay nga napalgan sa iyang panimay sa Purok Akasya, Barangay Lutak, Dakbayan sa nagagahapong subuntag. Samtang Police Regional Office PRO7 gipasidunggan ang dili mo menos 300 ka mga pulis o ubang mga government agencies nga nitabang sa mga biktima sa linog sa Northern Cebu. Samtang Cebu Governor Pamela Barrecuatro emosyonal nga nagpasalamat sa tanang nitabang sa mga biktima sa linog sa Northern Cebu. Barrecuatro usa sa mga dinapit nga bisita sa kalihukan sa PRO7 nga pasidungog sa mga bayani. Samtang publiko giawha nga likayan una ang pag-agi sa karsada kilid sa Hagnaya Integrated School tungod kay delikado kining mahunlak tungod kay nang liki ni human sa pag-igo sa 5.8 magnitude aftershock sa Bugo City alauna 6 kagarihas kagalaon. Samtang sa kauluhan o sa gawas sa Sugbo, Davao Oriental gipaubos sa state of calamity human sa sunod-sunod nga linog sa maong rehiyon. Bulkang Taal adunay minor phreatic eruption batud pa sa Philbox. O kadto mga kapuso ang mga balita nga nasagap sa nakarabang mga oras hangtod mga oras sa karon sa kahaponon. Kini kay Super Joan Gantala. Kini ang balita. Titlagsip na magkasayuran. Kini ang balita. Super Radio DYWS. Alvin Abakita sa Super Radio. Super Radio Sentido. Tulumanon nga magsilbing taytayan nga magdugtong sa mga ahensya sa gobyerno aron mapaabot ang batakang serbisyo ngadto sa katawhan. Super Radio Sentido. Tulumanon nga mahimong kadangpan aron sulbaron ang mga yango sa katawhan. Super Radio Sentido. Og karon, ania ang tagdumala nining tulumanon. Ikalabang hapon, kumusta ka mong tanan? Kumusta to mga suki ka nagpaminaw ning tulumanon sa DY wala Super Radio Elibina ang Super Radio Sentido. Adlaw karon nga Lunes mga kapuso. Ugay Lunes man karon pizza 13 sa buwan sa Oktubre tuig 2025. Super Radio Sentido. Pagkadali na gayod sa buwan sa Oktubre matapos mga higala. Apit na tabo ng tunga ning buwana kay Oktubre 13 na gudron. Kumusta ka mong tanan? Kini yung kapuso Super Alvin Abakita. Ay kalimot sa pag-like and follow sa atong Facebook page sa Estasyon DYWS Super Radio. Ato doon yung mga cellphone, kaya itong mga viewers usab karon ng tanaw ning tulumanon karon diri Super Radio Sentido. Please like and follow and share sa atong broadcast. No, ang ato ang FB page DYSS space Super space Radio space GMA. Super Radio Sentido. Duhang ka opisina sa gobyerno ang ato utang interview ni mga panahon na karon mga kapuso. Ang buhatan sa Department of Migrant Workers o gumanosab ang buhatan sa PhilHealth.
Ato nagkalabayang simana, gipahigayon nila ang pagapod-apod og ayuda ngadto sa mga nabiktima sa linog sa Northern Cebu. Sa habig sa Department of Migrant Workers, mga kapuso, ang ilang gihatagan o mga ayuda kadtong mga pamilya kansang mga kabanay tuwas gawa sa nasod o baka na uli na sa Pilipinas nga gumikan sa nahitabo nga linog. Wala na makabalik ito sa gawa sa nasod o baka doon ay mga rason. Paggangan nga sila lisensyado o mga migrant workers, mga higala, doon na sila madawat nga ayuda gikan sa Department of Migrant Workers. Apanaatol man sa mga atol na source person inito sa kauluhan. Umikan sa mga gimbuhaton nga makapadayon sila sa pagapod-apod og ayuda ngadto sa mga nabiktima sa linog diri sa Northern Cebu, mga kapuso. Samtang ang PhilHealth doon na sa gipagawas nga memorandum ba nga gitawag og Z-Benefit Package para nini ato usab nga mga nabiktima sa linog sa mga Northern Cebu kansang mga balatian naglangkob sa mga nang fracture nga bukog, mga pasyente nga nahitabo nga na ospital. Kaya ito nagkalabay higayon, ato na hinabi itong usa sa mga pinayalan dito sa Dakbayan sa Bugo. Nga ilang nagabunitor usab sila sa mga pasyente nga naa nahimutang sa Bugo Provincial Hospital. Apan doon naman yung mga pasyente sa nga diya nagpaalim sa ilang gipamati sa kalawasan. Aniya sa siyudad Sugbo na blandig sa mga pribadong ospital. Ang pamahayag sa pamuno nasod nga ang mga monopyo nga na biktima sa linog dito sa Northern Cebu kunya doon ay destruksyon na hitabo silang panglawas. Ang PhilHealth may moabaga sa tanan o ang gobyernong ospital zero billing sila kaya mao man ay naas PhilHealth po, no? Kani ang PhilHealth, mga kapuso, sila ang bahin ni-issue sila og kanang gitawag og provisionary accreditation sa mga ospital pribado na dili pa accredited sa PhilHealth nining gitawag og Z-Benefit Package. Aron pag-akatar niya itong mga pasyente nga wala sila babayaran tungod kay ang gobyerno pinagi sa PhilHealth na mo akatar. Pari ato na baliag bukog ug uban pa, no, nabalian sa ilahang kining kamot nama bukog mo na ni mga Z-Benefit Package nga ma-zero billing ni. Pero kung naas gobyerno ng ospital kompleto na wala na problema. Pero kung uban nga niya rin nagpaalim sa mga pribadong ospital sa siyudad sa Sugbo, ay waas na maipon itong daghan kaya mga tambalanan, mga patambal sa Bugo Provincial Hospital o diri sa Vicente Soto o mga hospital na gidumala sa probinsya sa Sugbo. Muna nga naniguro in town po sila nga maatiman gidayon niya nahimutang sa mga pribadong ospital. Muna nga doon naman sa Z-Benefit Package ang PhilHealth nga wa pa ma-accredit kining maong mga ospital sa Z-Benefit Package, may tungod ining mga nabalian, may tungod ining mga biktima sa linog dito sa Northern Cebu. Alas 3:21 kapuso ato mahinabi sila pa doon ay mga sa tawag ani doon ay meeting sa ring PhilHealth ato nga ipapaabot-paabot nga mahuman. Mga kapuso, mo na ito ang lintunganay sa mga sisgutanan karon din sa Super Radio Sentido ng istasyon DYWS Super Radio, mga kapuso. Tunay nagpaabot sa buga pakitabang din ni PIBAW sa siya kay Philippine Veterans Association, Philippine Veterans Association's Office. Mao na si opisina sa gobyerno nga nag-atiman usab ni atong mga veterano panahon sa ikaduhang gubat sa Pilipinas. Puntag patang tinawagay aning ilang opisina pero wa pa man sa ambot wa man mga bagting apan di man makuan dili mo tubag, no? Kasi guba siguro din yan ini. Yan may noon is GY ning ilahang opisina. Kani adto diri ni CENTCOM sa Central Command. Apan gibalhin sila niya nakaroon diri sa GY ang opisina sa PIVA. Mao ni opisina nga mo akatar mo asikaso ni atong mga veterano sa ikaduhang gubat sa Pilipinas nga wa pa gyud makadawat sa ilahang mga benepisyo kay daghan pa kay mga papilis nga timanon. Kini maong opisina mao sa ni siya mo assist, no, ni adtong mga veterano nga lehitimo gyud nga veterano kay naman sa gitawag og service record. Mao man ang labing importante kung sa PIVAW. Pag naay service record copy
ang usa ka giingong veterano sa ikaduhang gubat sa Pilipinas di na nalisod asikasuhon kaya diha magsugod ang mosunod nga mga lakang once madiskubre sa PIVA nga naa sila military service record, meaning nakaserbisyo sila panahon sa ikaduhang gubat sa Pilipinas, nakaserbisyo sila naa sila nahuptan nga mga papilis. Muna nga doon na may mga rekisitos yang ilandamon o guban pa, di man mahinumdum ng ato mga ubang mga veterano. Muna ang mga sakop sa banay sa maoy mo, assist na. Muna nga pangayuan o ubang pa mga pertinent documents ang usa ka veterano aron madawat niya ang iyahang pensyon, madawat sab niya ang iyahang mga dawatunon isip nagkaalagad sa kaduhang gubat sa Pilipinas, mga kapuso. Muna pibaw ang ahensya sa gobyerno ang mga asikaso niya. Okay, ang Department of Migrant Workers sigon sa gipaabot nila nga pahibaw usab dinhi kanato last week ni adto na sila sa Northern Cebu. Una lugar pagkahitabo gyud nga adunay linog ang dole nag-assess dito sa mga tao nga kasi ang iyang tabangan o guban pa ang buhatan sa Department of Migrant Workers mo ng POA ni adto no niadto po sa maong dapit pag-check og nuna ba yung mga sakop sa pamilya nga ang mga OFW kay ni paghibaw nga dunay mga ayuda nga gipaabot ang gobyerno pinagi sa dole ang mga kabanay usab ni ining maong mga OFW miadto sab sa DMW no that time pagkahitabo gyud sa linog after a week mapay lang pag-asikaso mo na nga gi-assess kining mga OFW pamilya sa OFW dito sa Northern Cebu gikan atong lungsod diin nabatyagan ang pag-irog sa yuta pagtayog sa yuta mga igala hangtod na gyud dito mismo sa epicenter sa Bugu City. So ilang gi-assess. So pag humag-assess nila, ila na yung gi-check ang mga papilis ug asa nayo OFW nga to sa gawas sa nasod apan ang pamilya diri sa Bugu mo na biktima sa grabing linog. Doon na sa mga OFW nga mo ay pag-uli gikan sa gawas sa nasod, nauli din sila sa Pilipinas, gilista po. So mo ni sila yung mga inunta ipang check ang mga credentials kung kwalipikado ba silang mudawat sa ayuda gikan sa Department of Migrant Workers. Maunta na itong susihon ron sa itong panag-istorya but unfortunately, ang tigpababa ni ini ito alay sa kauluhan. No? May itong sabot mo itong nakalabay sa semana pero doon na emergency meeting ipatawag mo lang nakontak mo na ito siya pero dili siya ka-assist sa katubag sa itong mga pangutana kay naali siya karon sa Manila ni mga panahon na karon sa atong panag-istorya. No? And of course, ang PhilHealth. Mubalik tayo mga kapuso. Mubalik tayo taon-taon naman lamang sa mga pahinumdum. Ang atong text line di ay 0917 866 0926 866 9948. No? 0926 866 9948. Tak na alas 3, 20. John Kimbote sa Tules. Ikalamang hapon, news break ng orasa, report, pinagili Super John Kim Bote. John Kim, pasok. Super Radio. Nagpadala na og mga tent ang lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo para sa Kimonda Building para temporaryo nilang magamit sa ilang mga personnel diya sa Cebu City Justice. Matud pa ni Cebu City Mayor Nestor Archibal nga nagdawat siya request gikan sa Kimonda nga mangayo og tent gikan sa kagamhanan. Daling nagpadala og napulo ka mga tent ang Cebu City para mo magamit sa mga empleyado sa ilahang operasyon diya sa Cebu City Justice. Ilahasab gipagamit ang lugar diya sa Cebu City Quarantine Center sa mga judge nga gusto magpahigayon og face-to-face hearing. Sa nasayran, 80% sa mga judge wala ra hinoy problema sa online hearing. Pero ang uban, gitugtan ra ni Mayor Archibal nga gamiton ang Cebu City Quarantine Center sa ilahang mga face-to-face hearing. Kini, si John Kimbote, si GMA Super Radio, DWS dapat totoo. Radio Sentido. Double S SOS. Service on the spot. Thank you so much, Kapuso, dito sa Super Radio Sentido. Yuway dubulos gihapon kini mga higala. Pasensya kay mabagi pagginhawa ni ato ang spokesperson sa PhilHealth kay nag-meeting. Ma'am Dina Sanchez, ang Public Information Officer sa PhilHealth Region 7. Ma'am Din, pasensya kayo, manghapon nimo. May hapon, Sir Alvin, o may hapon sa mga naninong karon sa imong programang Sentido. Thank you so much, ma'am. Nakabasa ko og item from your office sa PhilHealth nga adunay Z benefit package mahitungod ni ining mga biktima sa linog dito sa Northern Cebu.
paano tag ipa-expound no, ma'am? Oo. Actually, Sir Algin, ang atong Z-benefit package, dugay ni siya, taod-taod na ni nga benepisyo sa PhilHealth. Okay. Na uban sa atong ubang mga lead packages for atong cancer treatment. But ang Z-benefit nato for selected orthopedic implants, so far, usa pa lang ang ato ang contracted, no, ang hospital na nagpa-contract sa PhilHealth, isip provider ni ini nga package nga ni sa Cebu. So ang Vicente Soto Memorial Medical Center pa lang. Okay. Mao na nga ni pagawas ang ato ang kauluhan og circular sa miaging semana aron mohatag og provisional nga accreditation sa katong mga pasilidad nga adunay capability, no, nga provide ani nga service. Pero ang ato yung main ani Sir Algin, ang primary care, ang pinakauna yun nga kinanglanon ng gudno sa atong mga kaigsuunan nga mga igo sa katong linog, katong ilang mga hiaguman nga mga samad na naman po tayo mga existing na outpatient benefits para ani, no, ang katong pag-opera kung doon ay mga samad, no, or mabalik ng mga bukog. So naatay outpatient nga benepisyo na daan, naapod tayo inpatient nga care kung kana ma-confine sila sa ospital, no, on required nga tingalag monitoring yun. So beyond 24 hours sila nga nasulod dito. And gani katong mga nanginahanglan o operasyon or orthopedic intervention, ni hatag og exemption ang PhilHealth ato sa atong 24-hour confinement nga patakaran. So na ay mga provisions, sir. So sa ato pa, ang itaga og provisional accreditation mo rin Soto. Dili na existing na sila, sir, nga contracted nga hospital not offer Z-benefit sa katong orthopedic implant. Pero ang ubang pasilidad nga wala pa nagpa-contract sa PhilHealth, but existing na sila nga mga accredited nga hospitals, no, kay lahi man gud atong Z-benefit gawas nga accredited na daan ang hospital, mo enter sila into contract with PhilHealth nga i-provide nila ang kinatibuk-an na patient care, no, kinahanglan nga pag-atiman sa pasyente kay itong Z-benefit dili man gud siya one time lang service ang i-avail sa patient, but holistic sa, so taas-taas ang panahon nga pag panambal or pag-treat sa patient. So mo nang naagi contracting. So sila mismo, ang facility mismo, aware man sila sa ilang capabilities, no, pila ka doktor nila ang maka-perform ani nga mga surgeries. And ang mga ekipo nila mo na sila gid na ang mo-assess mo, hatay na sila assessment nila una nga mo ni ilang capabilities niya, mo-apply na sila for sa PhilHealth as contracted na facility for Z-benefit. Maka-mention ba taog sa mga ospitala, ma'am? So far, sa karon sa mo lang to, no, ang Soto lang ang atong current nga accredited, mo nang atagan og provision sa ato ang kauluhan sa PhilHealth. Ang ubang hospitals nga pwede sila mo kaning perform og mga surgeries or ang katong mga doctors nila, no, pwede, but mo apply sila og provisional accreditation as Z-benefit package provider sa katong orthopedic implant. So doon na yung mga ni-apply? Sa karon, sir, wala pa ko'y nakuhang information gikan sa atong accreditation section. Hinuon na may taas-taas nga panahon nga filing period nga gihatag pud ani sa atong mga health facilities, no, nga sa usual nato nga patakaran nga 60 days ra na ang ilang filing period. With the situation karon, ihatagan sila 120 calendar days. Pero obligasyon gina siya sa hospital mo file sa claim. Ang ato pong gi-assure sa atong mga members nga basta na lang sila sa basic or ward accommodation, mo apply kanila ang katong or applicable, no, ang atong policy sa katong gitawag natong no co-payment. So murag no balance billing kung na familiar atong mga members sa atong daan pa nga rules kaniadto, no, nga naa natin no balance billing policy. So kaning no co-payment mo maguni siya ang termino gigamit sa universal healthcare nga balaod nga basta naalang ka sa basic or ward accommodation, dapat dili gyud ka mobayad og kaning bisan unsa, no, bisag piso, whether sa hospital or sa doktor nga niatiman nimo. Kana lang ko na ka sa ward ma-admit. Yes, basic or ward accommodation. Pila ka adlaw na siya, ma'am? Come again, sir? Pila ka adlaw ang admission na? Wala tay, depende sir, no, sa kaning adlaw nga kinahanglan atimanon ang pasyente, but ang katong claim filing period nato
extended na siya ngadto sa 120 adlaw or calendar days. Gikan sa date nga magawas ang pasyente sa hospital. So, ang kinahanglan lang yun, ang pasyente, rehistrado isip miyembro or as dependent para masakto og process no or taltas dito ang ilang benepisyo sa PhilHealth or kung applicable man gani sa ila ang atong no co-payment nga rule. So wala sila angay bayaran dito sa ato ang basic or ward accommodation. Labi na mga senior citizen. Wala. Whether senior citizen or ubang klase nga miyembro, basta basic or ward accommodation, na naman gid ni ana nga patakaran. Pero ma'am, ug ato ka ng mabutang anang mga pribado nga lawak sa ospital. Kung pribado nga lawak ang gisudlan sa pasyente, naanay co-payment ang patient, no? Kaya naman tay gitawag nga case rate. Fixed yun na sa nga kantidad sa matag klase sa surgery or kaning medical procedure or kaning reason sa hospitalization, no? Natay kanang pihong ang kantidad niya cover. So, kung nakaltas na to ang case rate, ang excess ana mo na bayaran sa member. Pero ato lang po larukon when it comes to kaning mga privileges sa PWD or senior citizen, una gina-extratas, no? Mag-discount nila. Unya, after ikaltas ang PhilHealth nga benefit or coverage. So mo na co-payment, magpasabot niya na agon sa may nahatag na sa PhilHealth ang case rate na maong klase sa sakit o rin ang sobra mao na bayaran sa pasyente if ikaw Correct. na admit na confine sa usa ka pribadong lawak. Pero kung aka sa ward, mo ipasabot niya, daghan mo diha sa kwarto usa ka naka sa ward, zero billing yun na walay mabayad ang usa ka pasyente sigon sa balaod sa universal healthcare, mga kapuso. Didi lang kay ini para lang sa mga taga Northern Cebu, no, mga kapuso, no. Kung gi-emphasize ta ni tungod sa nahitabo nga lino, pero existe na kini nga programa sa PhilHealth alang sa tanang mga miyembro nga makabenepisyo o maka-avail ini mao nga pribilehiyo gitan niya gikan sa PhilHealth kandi pa namumugod to si Presidente Bongbong Marcos Jr. labi na katong mga na-hospitalize. Then one time, na-interview na ko itong usa sa mga taga-Bugong. So what will happen to other victims na naa sa mga pribadong ospital nga nagpa-admit? So mao ni siya klaro piho nga o sentido nga explanation nga among ipaabot niya kaninyo mga kapuso. Salamat kaayo Ma'am Dean. Anything else would like to add para sa ato ang mga miyembro sa PhilHealth? Yes, so sa atong mga kaigsuonan, dinhi sa Cebu or sa ubang areas na nakadungog karon, ato lang yun i-remind sila Sir Algin nga siguro doon nga narehistro na sila kay aron anytime na sila kinahanglan niya pag-avail sa atong coverage sila, pili na sila mahasol, no, kay mahapsay na pag-compute dito sa ilang bayron sa hospital. At the same time, kung naa sila angay ikarga ng dependent, i-process na nadaan samtang kaning wala pa mo gamit kay aron dili na pud gyud mahasol kaso ospital o manginahanglan na sila. Bitaw kay na ba yung uban nga og diya pa ng ospital ma-open ang hanlag PhilHealth. Di man ta kahibaw sa disgrasyang mahitabo moabot na to para itong linog ba nga ang ngayon unta pero sa unta man nga naamang giti palisiya sa PhilHealth nga kinahanglan ka magpamembro o naa ka mga dependents ikarga nimo diha sa mga dependents aron maka-avail pud sila sa serbisyo pinaagi sa PhilHealth. Okay? Yes, correct. Salamat kay Ma'am Dean sa ibang panahon. Pasensya kaayo namugos may. Wala problema Sir Algin. Okay, thank you so much. May hapon ni Ma'am Dean, mabuhay ka. May hapon. Salamat. Thank you. Double S SOS Service on the spot. Ato lang giklaro mga kapuso nga dili lang kay katulang sa mga taga Northern Cebu. I-emphasize lang niya tungod kay daghan man intawon po itong mga pasyente nga landing sa ospital. Of course, kato mga members PhilHealth o mga dependents na ini nakabenepisyo ikan sa mga programa, ikan sa maong serbisyo ikan sa PhilHealth. Pero kato yung ang membro, wa sa mahimong dependent sa membro sa PhilHealth, gobyerno na ang taga DSWD na imong akatar o baka mahimong duulon para ni anang maong sitwasyon. Takda sa DWS Super Radio alas 3:48 na. Radio Sentido. Thank you so much. Balik tayo natin na biling 10 minutos. Ipa mag alas 4 ang takna sa kahaponon.
Dinigyapon sa Super Radio Sentido, mga kapuso. Nga nagapaminaw, mga higala, ha? Okay, ang pag-ibig di ay, doon na sila tanyag nga calamity loan. Mudawat sila calamity loan application online sa ilahang nga portal nga www.pagibigfund.com. Mao na ilahang website. Ana diha, makuha download na usab ang kining calamity loan application. Ang gitanyag nila is different from SSS. Ang gitanyag nila is 90% of your savings maunay imong makuha. Bisan pa man kung ikaw adunay existing nga loan, Pag-ibig housing, Pag-ibig MPL kani multipurpose loan, no? Bisan pa man naa ka usa ana nga mga existing loan sa Pag-ibig, pwede gyud kang mo-avail sa ilang calamity loan sa Pag-ibig. Diin 90% sa imuhang savings ato lang tinambanon sa pagsabot. Pananglitan aduna kay 100,000 nga savings, ha? 100,000 nga savings. 90% ni ana 20,000 ang imong makuha. Unya, ang kadtong imuhang existing loan i-deduct sabto sa 90,000 nga imong madawat. But it doesn't mean na i-deduct to siya na libre na to. Wala. Magbayad gyapon kani adtong imuhang existing loan. Ang formula lang nila is 90% of your savings minus the existing loan. So, mao na imong madawat, panalitan doon imong existing loan mo 10,000. So, 90,000 man ang imong nakuha, kay 100,000 man ang imong savings, no? Kung doon na kay 100,000 sa imong savings, okay? O niya, ang existing loan nimo na nabili nito mga 10,000. So, i-deduct. So, nahimo na lang ng 80,000 nimo nga limpyo. Kung naa ka niya ng amount isip imong savings. Pero ang katong gideduct nga 10,000 sa imong existing loan, wala to siya mabayari, no? Gihimo lang to nila nga formula o niya bayaran to nimo gihapon ang imong existing loan. So mauna, ang application for calamity loan sa Pag-ibig para ni ato mga dapit nga gigideklarar under state of calamity, labi na sa Cebu tungod sa linog, no? Cebu province and neighboring cities kana pwede maka-avail ni ini. Ang Davao po ganin sa Davao Oriental gipaubos sa Sabog State of Calamity. So kini mga lugar mao na sila mga membro ni sa Pag-ibig o sa SSS baka nga kwalipikado nga mo file o mo acquire og calamity loan ikan sa Pag-ibig o dili man gani ikan mismo sa kining SSS. Sa ingon niya nga paagi pwede mo maka-avail. Ang SSS will only up to last day of this month. That is October 31 rapor sila mo dawat sa Birnis, no? October 31 ang last day of filing sa loan application on the calamity sa SSS. Ang ila dito fixed 20,000 ang imong madawat nga kining singa na ni imong calamity loan under SSS. Doon na nagamay mga charges, gamay ra gud pud kayo 200 kapin naman sa more makalta sa imong 20,000 nga acquisition sa imong calamity loan sa SSS. Sa Pag-ibig, 90% of your savings, no? Mauna, panalitan, imong savings baron nara sa mga 30,000. O imong savings nara sa kining 30,000 nga imong nabatunan to 30,000 times 90% niya na, no? 90%, no? Times 90%. Na kay 20,000 nga madawat. Pero kung kay existing loan na 20,000, didakan sa mga existing loan, pila na lang yung madawat nimo. Mo na siya ang imong calamity loan under sa Pag-ibig. Okay, aron kay nganong kunong lahi ang nganong dako ang Pag-ibig, gamay ra ang Pag-ibig kay dako ang SSS. Magdepende man sa imong savings, no? Kung imong dako imong savings, so dako sa kay madawat, no? O gamay ra imong savings niya plus existing loan imong i-minus pa gyud dito, uban man negatibo nang wala na sa mo padayon og apply sa calamity loan under Pag-ibig. 5 minutos mga higala wa pa alas 4 takna sa kahaponon. Alas 4 Super Jipoy sa kahaponon uban ni Jipoy. Dito sa San Remigio masiguro ni ang picture nga gi-post sa ato ang FB page nga nagagusbat ba ng kasada oy? Nagagusbat ng kasada kilid sa Hagnaya Integrated School.
Natanawan ako ng mga tanawon nimo ng mga saminto nga nga kayag. Murag gyud siya kana bitawng biskwit nga napulpog. Kakuha na ba ka ng kanipis? Mga nipis na pod kaayo ang semento, ang gihimong karsada ko ron yan, nipis kistanan. Nga kasi di mga pulpog. Dito sa Maong Dapit, pagkahitawo yun nga doon ay linog, nga nausban sa mga aftershocks nga tayog, ang mga karsada dito nga kang-a. Sawot mong kang-a, gawas anang nasiak. No? Nasiak. Nasiak mo ipasabot ka na, nabuwag ba? Nasiyo ba na kang-a? Nasiyo ba sa mga nagsuhi nga ang usa na ubos, ang usa ni Toybo, ni Saka, di na gyud siya no maagian. Maglisod og agi. Karong bag-o, pagkahitabo atong linog kaganihang buntag didto gihapon sa Bugo, didto sa may Sarimiyo, mao to nangakalag, kayag tong karsada nga mga biskwit na pulpog. Di na gyud siya maagian. Mo na irisgo in town kay ang mga karsada dito nga agian sa linog perti gyud patagubaa. Nya akong amigya kada ipadulong sa San Remigio kay manghatag sa ngatong mga ayuda na balik kay wa kalusot ang ilang giagian. Kun naman siguro laing access road ug moadto gyud dito sa Bugo nagkamong kaagian pero layo na pud kastanan kay namin mga access road sa dili kay aras sa San Remigio. Ug natahabo to gaganihang buntag nga linog nga 1.6 nga linog nakapasamot sa kalisod sa ilang maagian. Unya dito pud sa Maong Dapit sa Remigio masiguro to dunay nilang lutaw nga mga isda. Nang lutaw nga mga isda nga patay na. Mani ang Department of the Provincial Department of Agriculture sa province of Cebu may pahimangno sa mga mulupyo nga dili magpataka og pamunit ining klasya sa mga isda kay dili na kini consumable, dili na ni pwedeng kaunon kay nang ranso na o ba nga dubok na. Mga isda nga kadat lang ni padaplin o nya wa na kinabuhi. Unsay hinungdan ka ni galinog lang sa dagat ng lipong mga nga bangog mo na nga matay kining klasiya sa mga isda. Nagharap kay isda no nya ang uban ang uban nakita nila do na pay kinabuhi pero gipahimangnuan na sila sa Department of Agriculture nga dili lang pamuniton kay maghatag ning risgo sa panglawas sa tao. Gumikan atong nahitabo nga paglinog na sa gaganihang buntag. Ang aftershocks, sahay makaingot ang aftershocks ba ni? Kaya naman si aftershock kalinog sa gyud. Kaya na imabot og 6 kapin. Kining mga pagtayog, pag-uyog, ining mga yuta sa mga dapit, diin dito nahitabo gyud ang grabing linog. Magpadayon pa ni siya mga kapuso. O kita din makabatsyag tanin ni klasihas pagtayog sa yuta. Kaya ko picture nga gipadangat bagipada nga urasag ka ng kuan brag kahumayan man to. Makikita jud ka nagbawd ang yuta. Nagbawd ang yuta sa pagtayog sa linog atong nahitabong 6.9. Wanay oras mga higalan nito panaguban karos tulumanon diri sa Super Radio Sentido. Ug mapuhon magdungganay kita mga kapuso. Nagigyapon ning tulumanon diri Super Radio Sentido over station DYWS. Focus kita ang volumes ng radyo buntag pa lang hanapaminaw nas mga balita nga pagkapaka, balita nga presko, balita nga labas. Ngayon yung madungog mabati din sa stasyon DYWS Super Radio. Ang partner diri Super Julius Marina o ko Super Algina Bakita. Salamat og manghapon.